Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, may isang magkapitbahay at matalik na magkaibigan. Ang kanilang pangalan ay Kay at Gerda. Sa ganitong maginaw na panahon, kasiyahan ni na Kay at Gerda ang makinig sa mga kwento ng lola ni Gerda. Saan po nanggagaling ang lamig at niebe? Tanong ni Gerda. Sa malayong lupain. Sagot ng kanyang lola. At sinimulan ang kwento niya. Mayroong isang kaharian na natatabunan ng niebe. Isang reyna ng niebe ang namumuhay ng mag-isa sa kastilyo ng yelo na gawa sa kaniyang salamangka. Napakaganda ng reyna. Ngunit masama ang puso ng reyna. Maraming lihim na himala doon sa mahiwaga at malamig na yelong kastilyo. Isa doon ay ang yelong salamin. Dito napapanood ng reyna ang lahat ng nangyayari sa mundo. Sa sandaling iyon, nakita ni Gerda ang reyna ng niebe na nakatingin mula sa labas ng bintana. Kay, Lola, tingnan nyo! Ang reyna ng niebe! Pinapanood nyo tayo sa bintana! Dino, pusa lang yun, naninigas sa lamig. Pwede ba talaga makapunta dito ang reyna ng niebe? Subukan niya. Ihahagis ko siya agad sa chimenea. Matutunaw siya at magiging reyna ng tubig. Napapanood ito ng reyna ng niebe sa salamin. At narinig niya ang sinabi ni Kay. Ano ka mo? Ihahagis mo ako sa chimenea at gagawin mo akong reyna ng tubig, ha? Mga butil ng yelo lumipad sa utos ko. Batang ito ay hanapin nang ang puso niya ay mapasa akin. Sa lahat ng nakapaligid, gawing masama ang pagtingin, pagmamahal sa puso niya ay alisin. Utos ng reyna ng niebe sa mga butil ng yelo. Maya-maya ay bumagyo ng niebe sa bahay ni na Gerda. Papunta na sa kanila ang nautusang mga butil ng yelo. Nagtataka sa nangyayari, binuksan ni Kay ang bintana. Sumigaw si Gerda, Kay! Huwag! pero huli na. Aray! Mata ko! May tumusok sa mata ko! Ah! Ang puso ko! Anong nangyayari? At sa sandaling iyon, natupad ang sumpa ng reyna ng niebe nang tamaan ng mga butil ng yelo ang mga mata at puso ni Kay. Bigla siyang nagbago at naging masungit. Tinanong siya ni Gerda kung ano ang nangyari, pero sinigawan siya ni Kay. Wala, umalis ka na. Iwanan mo ako mag-isa. Kakaiba ito, kailanman ay hindi sinungitan ni Kay si Gerda ng ganito. Hindi maintindihan ni Gerda kung bakit biglang nagbago si Kay. Kinabukasan, nagpatuloy pa rin ang masamang asal ni Kay. Nung kinukuha ni Kay ang kanyang sleigh sa bakuran, tinanong siya ni Gerda kung saan siya pupunta. Pero di siya pinansin ito. Sumakay na si Kay sa sleigh at lumayo. Hinabol siya ni Gerda pero hindi niya ito maabutan. Maya-maya, lumitaw ang reyna ng niebe mula sa kawalan, sakay rin ng sleigh. Sumama naman si Kay. Nabigla si Gerda sa nakita, ngunit wala siyang magawa dahil pareho itong naglaho sa paningin niya. Dinala ng reyna ng niebe si Kay sa kaniyang kastilyo. Ilang araw na inabangan ni Gerda sa bintana ng bahay niya ang pagbabalik ni Kay. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa matapos ang taglamig, ngunit wala pa rin si Kay. Sobrang inip na, hindi na makapaghintay pa si Gerda. Dala ang salamin na pabaon ng kanyang lola, umalis siya upang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Habang daan, pinagtanong ng matapang na si Gerda sa bawat makakasalubong niya kung nakita nila si Kay. Hanggang sa marating niya ang isang ilog. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang mapagtanungan. Kaya tinanong niya ang ilog, pero hindi naman ito sumagot. Sa sandaling iyon, isang tagak ang lumapit sa kanya. Sigurado akong may sagot ang ilog sa tanong mo, pero kailangan mo muna siyang handugan.
Hinubad ni Gerda ang kanyang pinakaiingatang kwintas at hinagis sa ilog. At mula sa kung saan, biglang lumitaw sa harap niya ang isang bangka. Naisip ni Gerda na nagustuhan ng ilog ang kanyang handog, kaya sinuklian siya ng tulong. Nang makasakay si Gerda sa bangka, kusa itong gumalaw. Sa sandaling iyon, isang uwak ang lumipad sa kanyang ulunan na parang may pinapahiwatig, kaya sinundan ito ni Gerda. Patuloy niyang sinundan ang uwak hanggang sa marating nila ang dagat na yelo. Doon ay may isang barko ng pirata na hindi makaalis sa nagyelong dagat sa matagal na panahon. Doon dumapo ang uwak. Inakyat ni Gerda ang barko. Oh, ito kaya ang paraan para mapuntahan ko ang kastilyo ng Reyna sa barkong ito ng mga pirata? Biglang lumabas ang mga pirata at isa sa kanila ay batang babae. Lumapit siya kay Gerda. Pupunta ka kung saan kami pupunta. At iyon ay wala. Samantala, sinusubukan ng Reyna ng Niebe na burahin sa alaala ni Kay ang lahat ng nakalipas. Nagtagumpay siya ng bahagya dahil kahit anong gawin niya, nanatili sa memorya ni Kay si Gerda. Gerda? Hi, Gerda. Kapag naging yelo na ang puso mo, wala ka nang maaalala kahit ano. Nang malaman ng batang pirata na binihag ng Reyna ng Niebe si Kay, pinayuhan niya si Gerda na kalimutan na lang ito dahil mahirap sagipin ito mula sa makapangyarihang Reyna. Di ko siya kakalimutan. Kaibigan ko siya. Hahanapin ko siya. Sagot ni Gerda. Hindi maunawaan ng batang pirata ang pagpupumilit ni Gerda. Pero sa totoo lang, ayaw niyang paalisin si Gerda dahil gusto niya itong maging kaibigan. Ngunit determinado talaga si Gerda na mahanap si Kay. Gagawin ko ang lahat. Masagip ko lang siya. Humanga ang batang pirata sa pagpupursigi ni Gerda at nagpa siya na tulungan ito. Kinaumagahan, dinala ng batang pirata kay Gerda ang isang reindeer. Ito ang pinakamatuli na reindeer sa buong kaharian at ito ang magpapakita kay Gerda ng daan. Ipangako mong matatalo mo ang bruha ng yelo nang sa gayon ay maliligtas din ang barko namin. Pangako bilang pagtanaw ko ng utang na loob. Sagot ni Gerda. Sumakay siya sa reindeer at umalis na. Ngunit kailangan muna niyang alamin kung paano magagapi ang Reyna ng Niebe at ipapakita ng reindeer kung paano. Matapos ng mahabang paglalakbay, narating nila ang North Pole. Isang matalinong matanda ang nagpatuloy sa kanila. Oh, dinala mong salamin, di ba? Nagtaka si Gerda kung paano nito nalaman ang tungkol sa salamin ng lola niya. Gayunpaman, alam niyang nasa tamang lugar siya, kaya nilabas niya ang salamin at pinakita sa matanda. Ito po ba ang gagamitin ko laban sa Reyna ng Niebe? Ito ay isang mahiwagang salamin. Ipapakita nito ang katotohanan at pawang katotohanan lamang kahit ito pa ay nakakupli ng husto. Dahil wala nang mas titibay pa sa tunay na pag-ibig, ang tunay na lakas sa ating lahat ay pag-ibig. Nalaman ni Gerda ang totoong pagkatao ng Reyna ng Niebe. Salamat sa matalinong matanda. Kung maisisiwalat niya ang katotohanan, maaari niya itong magapi dahil sa nakalipas, ang Reyna ng Niebe ay isang mabuting bata, puno ng pag-ibig. Sa mga lugar na nahawakan niya, bumubukadkad ang mga bulaklak. Palangiti siya at maningning ang mga mata tulad ng sa araw. Isa siyang kakaiba at masayahin na bata. Ang pangalan niya ay Lila. Ngunit akala ng lahat ay isa siyang maliit na bruha at walang nakikipaglaro o nakikipag-usap sa kanya. Lagi siyang iniiwang mag-isa. Dahil dito, nawala ang pagiging masayahin niya. Kinamuhian niya ang lahat sa paligid niya. Hanggang sa isang araw, nagsambit siya ng hiling. Sana ang lahat ng masama sa akin ay maging yelo.
Pagkatapos ay nagtayo siya ng kastilyo na gawa sa niebe at nabuhay siyang malayo sa tao, nag-iisa, walang pagmamahal o kaligayahan. Narating ni Gerda ang kastilyo ng Reyna ng Niebe at pumasok siya sa loob. Nakita niya si Kay sa isang sulok, naglililok sa yelo. Nandito ka nga! Nahanap din kita! Kay! Ako to! Si Gerda! Hindi mo ba ako naalala? Tiningnan ni Kay si Gerda pero hindi niya ito nakikilala. Ang puso niya, katulad ng lahat ng narito, ay naging yelo. Hindi pinansin ni Gerda ang anumang sinasabi ng Reyna ng Niebe. Palayain mo na siya. Siya ay akin na ngayon. Ikaw rin ay gagawin kong yelo. Hindi mo yan magagawa. Kay, mahal kita. Unti-unti ay bumalik ang alaala ni Kay. Gerda? Oo, naalala ko na ngayon. Sa galit ay tinutok sa kanila ng Reyna ang kanyang mahiwagang setro at nagpakawala ng nagyayelong sumpa. Nilabas naman ni Gerda ang kanyang salamin upang salagi ng sumpa. Naglaho ang sumpa pagtama nito sa salamin at dumating na ang pagkakataon. Napatingin ang Reyna sa salamin ni Gerda. Hindi niya nakita ang sariling refleksyon. Bagkus, ang nakita niya sa salamin ay mukha ng isang mabait na bata. Ang mukha ni Lila. Biglang nagbalik ang Reyna ng Niebe sa kanyang dating maliit at mapagmahal na sarili. Naging si Lila siya ulit. Maraming salamat. Ngayon alam ko na kung sino talaga ako. Malaya na ako ulit. Paalam. Nagtinginan sina Kay at Gerda at napangiti. Mula ngayon ay hindi na sila magkakahiwalay pa. Sabay silang lalaki tulad ng mga rosas na tinanim nila sa kanilang bakuran. Rapunzel. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain ay may isang butihing mag-asawa. Isang araw, may mabuting balitang hatid ang babae sa kanyang asawa. Siya ay nagdadalang tao. Lubos na natuwa ang asawa sa balita, kaya nangako ito na gagawin ang kahit ano para sa kanya. Isang araw, sinabi ng babae na nananabik siya sa ilang malutong na litsugas. Di ako matatahimik kung di ako makakakain ng masarap na litsugas mula sa hardin ng ating kapitbahay. Kaya nagpunta ang lalaki sa hardin ng kapitbahay upang tuparin ang kahilingan ng kanyang asawa. Ngunit hindi alam ng pobreng lalaki na ang kanyang kapitbahay ay isa palang mangkukulam na nagngangalang Camila. Walang sinumang nakakaalam na ang bruha ay 150 taong gulang na. Upang magmukhang bata, ang maaari lamang hawakan ni Camila ay mga ginintuang bagay. Kaya lahat ng kasangkapan sa bahay ay may ginto. Nilagyan niya ng ginto ang mga plato, kutsara at tinidor, mga garapon, lampara at maging ang inuupuan niya. Lahat ay nababalot ng ginto. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay ang kapitbahay na humihingi ng ilang litsugas para sa kanyang buntis na asawa. Pinayagan siya ni Camila na kumuha sa hardin ng kahit gaano karaming litsugas. Ngunit sa isang kondisyon. Kung ang iyong anak ay may gininto ang buhok, kukunin ko siya. Hindi alam ng lalaki kung ano ang gagawin. Kaya sumang-ayon siya at ipinagdasal na lang na hindi magkaroon ng dilaw na buhok ang magiging anak. Pagkaraan ng ilang araw, ipinanganak ng kanyang asawa ang isang magandang sanggol na babae na may malagintong dilaw na buhok. Pinangalanan nila itong Rapunzel. Parang alam na ni Camila na ang sanggol ay ipapanganak ng may dilaw na buhok. Kaya kinuha niya ang sanggol ayon sa napagkasunduan at inuwi sa kaniyang tahanan.
Inalaga ang mabuti ng bruha si Rapunzel. Palagi niyang sinusuklayan ang ginintoang buhok nito na lumalago sa bawat araw. Hindi kailanman pinagupitan ng buhok ni Camilla si Rapunzel dahil kumukuha siya ng mahahabang hibla ng buhok. Niluluto niya ito sa mahiwagang kaldero upang maging ginto. Sa aking mahika, ang kanyang mahabang ginintuang buhok ay magiging totoong ginto. Dinala ni Camilla si Rapunzel sa kagubatan. Gumamit siya ng mahika upang magtayo ng isang malaki at mataas na tore kung saan magiging ligtas ang buhok ni Rapunzel. Walang hagdan ang tore sa loob o sa labas. Mayroon lamang itong isang maliit na silid na may isang bintana. Mag-isa lamang dito si Rapunzel sa loob ng 18 taon, maliban lang kung bibisitahin siya ni Camilla. Kapag bumibisita si Camilla, tinatawag niya si Rapunzel mula sa ibaba. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok! Mula sa bintana ay ilaladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok. At doon nangungunyapit si Camilla upang makaakyat sa tore. Nanay, bakit hindi ako makakababa upang makakita ng mga hayop at bulaklak? Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan kita mula sa kasamaan ng mundo. Maraming mapanganib na hayop sa labas at lahat ng uri ng masamang nilalang. Kung mapapahamak ka, hindi ko na kaya ang mabuhay pa. Isang araw, ang gwapong prinsipe ng bansa na si Rob na may kaparehong kaarawan ng kay Rapunzel ay nangabayo patungo sa gubat. Sa kagubatan, narinig ng prinsipe ang pag-awit ng dalaga at magiliw siyang nakinig. Ang tinig na iyon. Napakaganda. Hiya! Tinuntun niya ang pinagmumula ng misteryosong boses hanggang sa marating niya ang tore na tinitirhan ni Rapunzel. Nang umawit ang dalaga sa bintana ng tore, agad umibig sa kanya ang prinsipe. Nilibot ng prinsipe ang paligid ng tore, ngunit wala siyang makitang pinto o hagdan. Maya-maya ay dumating si Camilla, kaya't nagtago ang prinsipe sa likod ng mga halaman dahil alam niya na isa itong masamang mangkukulam. Naku po, si Camilla yun ah. Ang mangkukulam, anong ginagawa niya rito? Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok! Niladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok upang makaakyat si Camilla. Sa sumunod na araw, bumalik ang prinsipe sa tore. Pagdating ay sinubukan niyang gayahin ang boses ng bruha at sumigaw siya mula sa ibaba ng tore. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong ginintuang buhok! Nanibago si Rapunzel sa boses na narinig, pero nilabas pa rin niya ang kanyang buhok. Mabilis na inakyat ni Prinsipe Rob ang buhok dahil nais na niyang makilala ang may-ari ng magandang tinig. Hiyat naman umakyat sa buhok. Natakot si Rapunzel nang makita siya. Sino? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Ako si Prinsipe Rob. Naisip ko lang baka kailangan mo ng tulong dahil walang hagdanan at may mangkukulam. Hindi kita kilala. Sabi ng nanay ko, mapanganib na nilalang ang mga estranghero. Naku, umalis ka dito. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi ako mapanganib na tao. Nilalang,
Narinig ko lang iyong magandang tinig at nais kong makita kung ano ang pakay na mangkukulam. Narito ako upang sagipin ka. Ang mga salita ng prinsipe ay nagpalambot sa puso ni Rapunzel at hindi na siya natakot pa. Miss Rapunzel, gusto ba bumaba sa tore kasama ko? Upang maamoy mo ang mga bulaklak, makapamasyal at makakita ng magagandang hayop. Maraming taon na ring ninais ni Rapunzel na tuklasin ang buhay sa labas. Kaya agad niyang tinanggap ang alok ng prinsipe. Mayroon akong ideya na makakatulong sa ating dalawa na makababa sa tore. Nang sumunod na araw, dumating si Camila. Nagulat siya dahil nakaladlad na ang mahaba at ginintuang buhok mula sa tuktok ng tore. Siguro ay natanaw na niya ako, kaya nilabas na niya ang kaniyang buhok. Kaya nagsimula ng umakyat si Camila hanggang sa tuktok ng tore. Maya-maya ay may narinig siyang kabayo. Pero naisip niya na baka mayroon lang manlalakbay sa malapit. Kaya hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy na lang siya sa pag-akyat dahil sabik na niyang makita si Rapunzel. Nang marating niya ang silid ni Rapunzel, ang laking gulat niya. Wala na doon si Rapunzel. Putol na ang buhok at nakatakas na siya sa tore. Ang ginto ko! Wala na ang ginto ko! Bakit? Rapunzel! Pinutol ni Rapunzel ang kanyang buhok at itinali ito sa isang bakal sa dingding ng tore. Kaya siya at ang prinsipe ay parehong nakababa ng tore. Mag-isa na lang sa tore, desperadong hinawakan ni Camila ang putol na buhok ni Rapunzel. Hindi! 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 Hindi na ito po pwede! Dahil naputol na ang buhok! Kailangan nakaugat itong buhok upang maging ginto! Samantala, sina Prinsipe Rob at Rapunzel ay dumating sa kastilyo ng prinsipe at ikinwento ng prinsipe ang lahat sa kanyang ama at ina, ang hari at reyna. Nabanggit naman ng hari na narinig na niya ang pangalang Rapunzel mula sa isang matandang magsasaka at kaniyang asawa. Kaya kaagad na dinala ng prinsipe si Rapunzel sa lumang bahay ng mag-asawa na sinabing nawala ng sanggol na pinangalan ng Rapunzel. Sa sandaling binuksan ng kawawang ina at ama ang pintuan at nasilayan si Rapunzel, nakilala nila siya. Anak ko, kinuha ka sa amin ng masamang bruha na yun. Napakaraming taon na lumipas. Sa wakas nakauwi ka. Kami ang iyong tunay na pamilya. Masayang masaya si Rapunzel na makilala ang kanyang tunay na magulang. At ano sa palagay mo ang nangyari kay Camila na naiwan sa tore nang walang ginto? Hahanapin kita, Rapunzel! Kailangan ko ang buhok mo na nagbibigay sa akin ng ginto!